Another day, another vlog. Pauwi na naman galing sa trabaho. Isang natapos na naman sa buong maghapon natin. So yun lang. Tapos na ang ating day job, kaya it's time for vlogging. So yun guys, kung napanood nyo yung ating previous vlog, nagkabit tayo ng top box bracket for our Z400. At syempre with GB box na top box din. So yun, so far so good. Actually nag-vlog ako kanina umaga, kaya lang pagdating ko sa office, huli ko na nakita nakatakip pa pala yung lens. So yun, sayang yung vlog ko kanina. Nag-NLEX pa naman ako dumaan. Karaka ako matesting yung box sa vlogging. Ayun, wala, nasayang lahat ng footage na blinag ko kanina. Pero ayun, so far so good yung box. Na-try natin kanina sa NLEX at hindi naman siya makalog or hindi naman nagbago ng malupit yung handling natin. Kumbaga ganun pa rin naman, hindi ka naman siya masyadong ramdam. So sa mga naka Z400 dyan na nagbabalak mag-box, okay lang yan as long as yung katulad ng akin yung box nyo. Not sure lang kapag yung ang kinabit yung box yung mga alloy box. Di ko sure yung bigat nun eh. Pero ito kasing top box ko plastic lang. So yun, hindi ko masyadong ramdam yung bigat since magaan naman yung box ko. So yun, ano ba pag-uusapan ngayon? Habang nanonood ako kanina ng vlog, napanood ko yung yung maintenance at accessories cost ng Z400. Ayun, pag-usapan natin ngayon dito. So, magkano nga ba ang budget, no? Kung kayo ay galing sa small bike at nagbabala kayo mag Z400, magkano yung kailangan yung i-ready na pera? Kasi yung pagbili ng motor, ano yan eh, hindi yan nagtatapos sa time na binili mo yung motor. Kumaga doon pa lang nag-i-start yung gastos mo. Kailangan mo mag-ready para sa inyong maintenance. Saka syempre, pag mahilig ka magmotor, mahilig ka rin sa mga accessories, so yun, kailangan mo pagandaan yung mga ganun. So itong topic natin ngayon is about financial part ng pagkakaroon ng big bike. Let's be specific. Siguro about sa Z400, since ito yung motor natin ngayon. Ito yung gawin nating sample. So yan, Z400, ano ba yung mga magkano bang kailangan mo? So first, syempre, kung galing ka sa small bike, kailangan mo ng pera. So, kung bibili ka ng brand new na Z400, 279. Kaya lang yun, wala nang brand new wala nang brand new na Z4 eh. So Z5 na. At alam ko ang Z500 hindi naman nalalayo sa presyo ng Z400. Alam ko kung ito 279, yung Z500 yata parang 290 or 300, parang ganun. So yun, yung una yung gastos pagbili ng unit. Wala namang kasi yan kung cash or financing nyo kukunin, as long as may pambayad kayo. Pero ito kasi yung akin, second-hand ko siya na build. Halos 200k pumapatak, 220. Kasi soft lang soft add lang to sa Vitpelen na Husqvarna. At nakuha ko to 4,000 odo. So halos brand new condition guys. Kaya not bad na rin. So yan, pagtapos yung makabili ng bike, ang susunod yung paglipunan syempre yung maintenance. Magkano ba ang maintenance ng Z4? So yan, depende ulit yan. Kung kayo ay mahilig magkalikot, pwedeng na lang, DIY na lang. Mas mapapamura kayo pag DIY eh, kaysa sa dadali nyo sa kasa or dadali nyo sa mga shop. So yan, kung change oil lang naman, I suggest na pag-aralan nyo na lang kung paano mag-change oil. Tapos magpundar na lang kayo ng tools. Ilang piraso lang naman yung tools na kailangan ng motor na to para ma-change oil nyo eh. Tapos yung knowledge nasa YouTube naman, kaya namang pag-aralan. Mas okay kung DIY para mas makatipid kayo. Kasi pag sa kasa, alam ko aabot ng
Mga 3,000 to 5,000. Depende sa oil na gagamitin nyo. At depende sa labor ng kasa na pupuntahan nyo. Pero kung DIY, ako personally, nakadalawang change oil na ako dito nang ako lang gumawa. Ang langis na ginagamit ko kasi dito ay Shell na AX7 yata yun, or AX8, basta yung silver. Nakalimutan ko yung exact model, basta Shell. So sa Shell 600 yata yun ang isang litro. So dito sa Z400 kailangan ito 2 litro. So bali 1-2 sa oil pa lang, plus yung kailangan ng oil filter, guys. Kung sa small bike nyo mura ang oil filter, dito sa Z5, dito sa big bike, syempre mas mahal yung oil filter kasi mas malaki yung oil filter na kailangan nito especially yung mga ganitong Kawasaki, halos parang pangkotse yung oil filter nito. So yun, kailangan nyo mag-ready ng pag original na Kawasaki oil filter, alam ko nasa 600 yata yun. Ayun, bali 1.8 na agad, change oil pa lang. Tapos kung wala kayong tools, syempre bibili kayong tools. So ayun, depende na lang yun kung magkano yung mabibili yung tools. Pero yun, change oil 1.8. Depende yan kung orig. Depende din sa langis na gagamitin nyo. Pero yun yung gamit ko. So bali sa oil, nakaka 1.8 ako. Tapos ano ba yung mga sunod na dito? Sunod na pwede mong i-maintenance, air filter. Mayroon din sa Shopee niyan, pero mas okay siguro kung suggestion ko, bumili kayo ng yung air filter talaga sa Kawasaki. So mura lang din naman yun. Tapos air filter, spark plugs. Yun, not sure pa sa spark plugs kung magkano. Pero yun, 2 spark plug ang kailangan ng big bike ng Z400 na to. Tapos siguro ang pinakamahal na bibilin mo dito sa bike na to na pang maintenance ay yung gulong. Ang gulong sa Z1000 ko dati, parang inabot ako Pirelli na Angel GT2. Alam ko 15k front and rear. Malapad naman kasi yung gulong ng Z1000. So baka dito sa Z400 mas less sa 15k yung magiging gastos ko sa gulong. Ayan, sa 10k din yan siguro. Sa 10k ko rin papalitan. So yun, ano pa bang mga kailangan palitan dito sa Z4? Sa maintenance, parang yun lang. So punta naman tayo sa accessories. Ayan, dyan magkakatalo kung gaano kayo magiging magastos yung big bike. Sa accessories yan, depende sa ikakabit ng accessories. Unang accessories na kadalasang kinakabit ng mga nagmomotor, syempre tambucho, diba? Ano ba? Ayan ang number 1 na gustong palitan ng mga rider pagka sila nag big bike. Sa unang bili nila ng big bike, yan ang agad ang papalitan, tambucho, wala nang iba. Siyempre, kaya nga nag big bike, di ba? Para maganda yung tunog ng motor mo, para maangas. So, tambucho. So, tambucho, depende yan kung anong pipiliin yung tambucho. Pwede kayong mag aftermarket na orig, which is 30k to 60k, depende na lang sa brand. Or pwede rin naman kayo mag Shopee or yung mga fake. Meron din fake sa mga shops especially yung mga rebranded. Di ko na lang sabihin ko anong brand yung nagre-rebrand ng fake. Basta yun. Ayun, mas mura. Siguro mga around 3,000 to 10,000. Yan, pag fake. Tapos meron din yung yung mga locally made like Orion, yan. Nasa ganun din ang price range niyan. So ako siguro, eto nga, dahil nga nagka-issue sa mga tambucho, kung hindi lang din ako makakapag original exhaust, siguro locally made exhaust tayo, Orion. Pero sa ngayon, di ko pa siya priority. Oops. Di ko pa priority ang tambucho kasi simula na nag-stock pipe ako, parang mas na-enjoy ko mag-stock pipe Kasi gusto ko yung tahimik na motor Ba yung mga accessories na mapapalitan nyo? Ilaw. Pero hindi naman kailangan palitan yung ilaw.
Yung iba nahinaan sa ilaw, ako nahinaan ako sa ilaw. Ayan, mahina yung ilaw ng Z4, especially kapag sobrang dilim ng dadaanan nyo, kulang yung ilaw nito. So yung iba nagkakabit ng auxiliary lights, yung mga laser gun, yung mga ganun. Yun, depende rin yun. May mga fake din nun, mas mura. Pero iba, original. So ako, kung magkakabit ako nun, syempre yung original na, yung mga GR. So siguro dito sa C400, try nating maging urig-urig yung mga pyesa. Kasi budget meal naman yung bike, so why not gastusan ko yung mga pyesa. Ayan guys, kung makikita nyo, naka GB box tayo. So yan, so far so good, kasi matibay naman yung mga bracket. Solid naman yung pagkakabit, saka walang alog. Saka yun, since pan-daily natin yung motor, yan, top box, yan. Pero ano rin yan, depende rin sa iyo kung gusto mo magkabit ng top box. Pero sa akin kasi, isa yan sa mga kailangan ko na accessory dito sa ating Z400. So 3 months na sa atin tong motor na to, at sa 3 months na yun, tagal-tagal na tayo naka-bagpack. Kung gusto nyong pogi yung motor, tis pogi, bagpack kayo. Pero kung gusto nyo ng comfort, top box. Pero yun nga, medyo mako-compromise yung forma ng motor. Pero ano kasi yan beauty is in the eye of the beholder. So depende talaga sa rider yan, kung magugustuhan mo yung top box, yung may forma ng motor na may top box. So ako, 50-50. Okay sa akin yung may top box. Pero medyo alanganin. Pero dahil nga nakakadagdag sa riding comfort ko, ayun, okay sa akin may top box. Kinabitan natin ng top box. Kasi sobrang laking ginhawa pag naka top box. Nung wala akong top box dati, lagi naka-backpack. Ayun, medyo may kabigatan sa likod. Nag-try tayo tailbag. Pag naka-tailbag, mahirap sumakay kasi tataas yung buntot. So itong top box, magaan sa pakiramdam. Plus waterproof pa yung gamit mo kasi naka-box eh. Tapos pagka paparada ka sa mga mall, may iwan mo yung helmet mo. So far, di naman ako nagsisisi na naglagay ako ng top box, since for practicality use at for daily naman natin tong bike natin. Kaya ayun. So yun guys, ano pa yung mga kailangan na upgrades? Radiator guard. Napanood ako nila, parang radiator guard, parang umabot ng 3.5 yung aluminum. Etong sa atin naka-radiator guard na. Good thing, yung previous owner nito kinabitan na ng radiator guard. So yun, medyo nakatipid-tipid tayo dun. Kasama na sa pagbili ko ng unit na may radiator guard siya. Ano pa? Sliders, yan, one of the most important upgrade sa bike mo. Accessories. Personal experience ko dati, naka MT-07 ako, bumagsak, walang sliders. Ayun, kupe ang radiator. Kahit simple drop lang, pag walang sliders yung bike mo, may madadamage at madadamage talaga sa bike mo. So ito, naka GRX na siya na sliders. So nakuha ko siya, may GRX sliders na rin siya. Kaya ayun, dagdag points. Hindi na ako gumastos sa sliders. I think mga nasa 1,000 rin ng presyo niyang sliders na yan. So ayun guys, kaya pag-isipan nyo maigi kung mag-upgrade kayo sa big bike. Kung sulit ba yung upgrade ng big bike. Feeling ko ang pinakasulit na mag-upgrade sa big bike is kapag dumadaan ka talaga sa expressway. Yung ruta mo ay dadaan ka sa expressway, yun. Mga madalas sa expressway, sulit yan mag big bike. Pero kung hindi ka naman nag-expressway daily or weekly, I suggest wag ka na muna mag big bike. Kasi ano lang yan, luho lang yan. Ako kasi, kaya ako nag big bike, pag lumuluwas ako, hindi ako mahiling magkotse. Kasi I hate traffic. Ayoko nung feeling na mag-isa lang ako sa kotse, tapos naiipit ako sa traffic. Especially pag Metro Manila, 'di ba? Tapos yun nga, pagka mga may gusto kaming ride ng malayo
Nakakadagdag sa comfort kapag yung motor mo ay nakakadaan sa expressway, less travel time, less travel effort kasi bihira traffic pag expressway. So ayun, kaya ako kinonsider na bumili ng big bike. Ayan, yan ang ating daily na biyahe. So i-rate ko siguro sa comfort 10 out of 10, pero sa forma 7. Pero okay din naman. Yun nga lang, medyo bawas compromise yung forma ng bike. Nakadagdag din pala sa tulong na pwede mo siyang itulak dito, hawakan. So yun guys, so far so good ng Tampax top box.